Hello, good afternoon. Tara, usapan adik tayo ulit. So, usapang adik ulit. Do's and don't para makatigil sa sugal. Actually, ang ganda nito. Binigyan ako ng list ng mga do's and don'ts daw. Check natin kung talagang applicable. Medyo static ah. Hello? Yan. So, mas maganda yata pag-usapan muna yung don'ts. Nakakatuwa itong list na to. Ano ba to? Yan. Teka lang ah. Ilisik ko lang yung mic. Yan. Sabi, nananaba na ako. So, do's and don'ts daw para makatigil sa sugal. So, random ko na lang checkin to, no? So, number 1, don't keep gambling accounts active. Pwede. Diba? Kalimitan yung mga iba, kaya napapalaro ulit. Naka-install pa rin yung yung gambling application. No? Pero yun nga, no, yung mga uso ngayon nasa GCash na, grabe. Nasa Maya. Ano kaya yun, di ba? Pero sabi nga nila, no, kung kaya mong iwasan yung sugal through that app, iwasan mo or i-delete. Welcome sa mga dumadapo. Hello. Paano kaya yun, no? Tulad nga nung sa last episode natin, no? Paano kaya yung yung nasa GCash, no? Parang hirap, no? Kasi napaka-essential ng GCash. Tapos, isa pa isa tatanggalin. No? Pero sabi nga nila, may mga options naman eh. Pwede siyang tanggalin, pwede ka naman mag-debit card or pinakamaganda talaga cash. Cash transaction para at least malimit, no? Malimit yung yung pagdala ng pera. Pero ngayon kasi majority talaga is more on online gambling eh. So talagang para sa mga kapatid natin dyan, uninstall nyo na, no? Kasi talagang andaling pindutin eh. Saglit lang. Hello, Ferds. Comment ka naman, Ferds. Do's and don'ts. Hello, Jasper. So, yun daw yung una, no? Don't keep gambling accounts active. Pwede. Pwede siya. Applicable siya. Number 2, don't hang out with friends who gamble. Yes, pwede, no? Kasi, sigurado pag-uusapan yun yung talo eh. Ano pa rin yun, no? Makaka-cause ng uncomfortable feeling to gamble again. Hello, Rolly. Kamusta? We're talking about do's and don'ts para makatigil sa sugal. So ngayon, more on don'ts muna yung dinidiscuss namin. And yun nga, nandito ako ngayon sa topic na don't hang out with friends who gamble. Avoid environments that may tempt you. Ako ganun din eh. Since nakilala nga ako na sugarol, dalawa lang yun eh. Maaawa sila or yayayain ka nila ulit magsugal. Kasi yan eh, parang bubuyuhin eh. Lalo na pag nalaman nila na
makakadiskarte ulit ng pera to gamble again. Talagang pupush eh. Sige, makakabawi ka na niyan. Pero deep inside, makikibalato lang yung mga yun. For sure, no? Hindi ko naman nila lahat, no? Pero, ganoon naman ang ganoon naman ang kulturang Pinoy eh. Pag, kadikit agad yung kadikit agad yung balato. Or, sige, tulungan ka namin, pero, laro ka pa ulit. No? Bihira yung mga talagang sasabihin na, stop mo na yan bro, masumasi yan. So, depende, no? Depende. Ano sabi ni Perds? Hanggat may laman ang GCash, baba na talaga. Yes, Perds, totoo yun. Kaya nga, sabi ko parang hirap, burahin yung GCash, no? Kasi, ako, tulad ko, essential sa akin yung GCash, eh. Halos lahat nasa GCash na. Ang toll gate, pambayad, pambayad sa bibilin or pambayad sa'yo. Parang parang okay lang may iwanan ko yung wallet ko pero yung cellphone ko, di pwede kasi andun lahat ng pangkilos eh, tsaka pang contact eh, di ba? Parang hirap. So, punta tayo sa number 3. Don't carry large amount of cash. Yeah, no? Pero ngayon, iba yung sistema eh. Di ba parang lahat talaga nasa electronic electronic wallet eh. Siguro sa panahon namin dati, pwede ito, don't carry large amount of cash, no? Kasi napapunta kami sa sa mga sugalan eh. So pag maraming pera, malakas ang loob para magsugal. So siguro applicable din to sa sa GCash, no. Kung marami ng pera sa GCash, medyo mas maganda gastusin mo na lang kaya. I-shopping mo. Or in-transfer nyo sa sa mga loved ones or transfer mo sa hindi agad ma-withdraw. Kasi ang bilis na kasi ngayon mag-online transfer eh. And for sure, kung addict ka pa doon sa game inside the GCash, sigurado mapapalabang ka pa rin eh. Hello Gerard. Salamat nakapasyal ka dito, no? Kanina lang magkausap tayo. Uy, tama yun, no? Ibili nyo ng auto kay Boss Jet, di ba? Jet, kumusta? Dami mo unit, ha? Ano nga ba yung pangalan ng company mo para at least ma-plug natin dito, oh? Kaganda ng unit niyan ni Jet Escudero. Neighbor ko yan. Quality mga kotse yung binibenta niya. So, kesa isugal nyo, ibili na lang daw ng auto. Tama. May experience nyo pa yung nati-treasure nyo pa yung item, di ba? So, yun, don't carry large amount of cash. Yeah, totoo yun, no? Yun. 2205 Cars and Bikes. Kaganda na unit niya. Pasyalan niya yung page ni Jet. Kung may extra kayo or galing kayo sa panalo, it's up to you. Bili nyo na lang ng kotse or motor kay Jet. Mas masakit pag matatalo pa yan. Diba? So number 4, don't rationalize small bet as harmless. Yan, dyan lagi nagsisimulan. Hindi, maliit lang naman ito susugal ko eh. Ano lang to, talaga nakaset na to for gambling. Maya mababalitaan namin, naubos na lahat. Grabe. No? Laging ganun, nagsisimula sa maliit na taya. Mas pa nga eh, mas sabi nila mas maganda nga yung todo mo na agad eh, para isang sakit na lang eh.
Kesa yung uti-uti ka pang ano, uubusin ng sugal. Sakit nun, sakit nun. Sobra yun. Ay, grabe parang may nag-send ba sa akin ng stars? Ay, thank you Thank you doon sa nag-send ng stars. Sabi mo, Gerard, ibili na lang ng motor. Yeah, di ba? Bili na lang motor. Makakapasyal ka pa. Makakagala ka pa, di ba? So kung may malaki kang amount talaga at sobra yon, kesa i-justify mo sa amin na sobrang pera yon, pang sugal daw yon, bili mo na lang. Shopping mo na lang. Mas maganda pa yung feeling, di ba? At least, kahit anong mangyari, nandyan yan. Hawak mo yan. Pero yung ipipindot mo, isusugal mo, matatalo, sakit, di ba? Hello, Mart. Eto, scatter pa more. Yeah. Actually, yung ganda ng word na yan no? Masyadong sikat na sikat ngayon yan. Scatter, scatter. Parang yung, ano ba yung panahon namin sa mga online? Wala, jackpot lang Jackpot lang yung sinasabi Pero ngayon talagang may may hashtag scatter talaga di ba? Actually, pag sinearch mo yung scatter, talagang wala ako nakita na wala ako nakita na good video. Kalimitan, puro talo. Puro parody ng mga talo. So, ang saya pag-usapan, di ba? Number 5, don't test yourself by entering gambling environments. Yeah. Ngayon, tempting talaga Kasi, ang gaganda na ng casino ngayon. Grabe, parang hindi lang hotel Dati kasi hotel lang Ngayon talagang entertainment building talaga Kaya, tapos lahat pa ng mga magagandang pwedeng bilhin or mga boutiques, lahat nandun, no? Even mga amusement places nasa casino na, no? So talagang na nga compare sa ibang bansa. Parang isa na sa Pilipinas near to Vegas Kasi lahat concert, lahat ng shows, halos nasa mga casino na Tsaka sila lang yung may capacity to bring that kind of artist, no? Para ma-hook ka lalo, no? To go these places. Tapos, ang daming perks. Sobrang daming perks. Sa mga nagsishare minsan sa amin, yun nga, no? Ang daming libreng rooms, daming pamigay Nakakatuwa lang, no? Nakakatuwa lang na bakit gano'n nung panahon ko, wala masyadong gano'n. Lang, free rooms lang, tsaka konting perks na dadaling ka nila sa ganitong places, gano'n. So, grabe, sobrang tempting. Same thing din, no? Sa yung don't test yourself by entering gambling environments. Same din sa app. Grabe. Ang daling pindutin Sobrang daling pindutin. Tsaka sobrang ganda ng application. Masyado siyang sa mata. Nakaka-addict. Tsaka isa nakikita ko yung mga demo videos sa mga GCs. Sabi, ang galing No? Para akong naglalaro ng PS4 Ganun nakaganda yung mga graphics tsaka yung tunog. Masyadong parang batingting sa tenga ko Uy, Brother O'Neil, good afternoon. Episode 3, Do's and Don'ts. Do's and Don'ts. Natutuwa ako doon sa doon sa dalawang video ko. Ang dami nag-view. Ang dami nag-view kasi parang napaka-tabu daw kasi na pag-usapan. Pero kailangan Kailangan siyang i-discuss. Kasi kalimitan mga nag-uusap nito,
kapwa sugaro lang din eh. And the same time, yung war story na yon nagiging sad story, nagiging depressing story. No? Di katulad nung ganito, at least may konting education eh, may konting pang pang boost na sa sarili na since it was disgusted, pwedeng maging lesson or pwedeng maging payo sa mga friends natin na ayaw pa rin tumigil eh. Uy, thank you, brother. Sabay-bay ba? Salamat. Sana makapagbigay ka rin ng topic, no? Kasi talagang gusto namin kahit pa paano sa isang linggo, makakreate kami ng episodes eh. Once na na-post na sa YouTube yan, sa TikTok yan, wala na yon, no? Nagiging archive na yon. Anyone can visit, anyone can view kung totoo ba itong mga mga precaution natin, no? Ako kasi, true story to for me, no? So, lahat ng mga comments dito, for sure, you knew na yung pinag-uusapan natin dito. So, number 6, don't chase losses. Huwag daw habulin yung mga talo. Tutuyo lang, no? Yeah, totoo yun, no? Ang hirap maghabol. Sobrang hirap maghabol sa talo, no? Pero yun nga, no? Yun yung pinaka-hook eh. Yun yung reason, no? Kung bakit mas lalong nababaon yung sugarol. Kasi nandun yung pinakamasarap na part eh. Yung babawi. Trying to gain back yung losses. Tsaka yung malampasan yung pagkakatalo, no? Trying to be righteous and trying to be powerful over gambling. Hindi kaya, bro, no? Lalo na pag pikon. So, paano ba malalaman kung pikon yung isang sugarol? Pag isang silat pa lang, babawiin agad sa dobleng taya, sigurado pikon yun. Kasi, as a real gambler daw, kayang tumanggap ng mga job ng losses eh. Pero kung yung hahabulin mo agad, out of ratio, sana tinodo mo na agad nung nagtatama ka. Pero nung nasisilat ka, sabi nga nila, it's about to stop na eh. Baka nga alat lang, or alat na, stop na. Pero the more nasisilat kasi, the more malakas yung feelings eh. Yung feelings of anger eh. Todo agad yun. Solid yun. Hello Justin. Magandang hapon sa'yo. So, tama ba yun? Don't chase losses. Pinakamahirap na part, pero yes, totoo yun. Huwag maghabol sa talo. Lalong mababaon. So, number 7, don't let stress go unmanaged. Yeah. No? Ang daming niyan eh. Ang daming ginagamit na reason yun eh, no? To gamble. Kasi stress ako eh. Kasi malungkot ako eh. Malungkot na nga pa eh. Tapos maghahanap ka pa ng isa pang sakit ng ulo. Diba? Grabe yun. Uy, Ramon. Kamusta? Brother. Kamusta? Kon. Kamusta? Ito matindi to si Chris. Hindi ako pwede makipagpustahan kahit salita. Magre-relapse ako. Huwag kang ganyan, Chris. Diba? Ikaw kasi may sakit ka sa kati. Pero ito, bilib ako dito, no?
Kesa dali niya sa addiction niya, dinivert niya sa shopping. Believe ako dito sa tao na to. Ito ang tinatawag na self-caring talaga. Sobrang pagmamahal sa sarili, talagang pinaulan niyo sarili ng mga shopping items. Thank you sa pagbisita, guys. Especially kay kay Brother Ramon. Di ba may page ka rin, Chris? Yan si tropa nating Katol. Ano rin yan? Lifestyle, rin yan, vlogger din yan si Chris, no? More on biking and ngayon shopping na yan eh. So yun, no? Don't let stress go unmanaged. Yes. Talagang yan, malaking cost yan to gamble again, no? Para makapaglaro ulit ng sugal. Palasak ng dahilan niya para magsugal ulit. So, iwasan niyo yan, no? Iwasan niyo yung mga stress. Actually, stress is part of life, no? Pero kung mali yung pagkakaintindi mo sa stress at gagamitin mo yon reason to gamble, sigurado mabilis pa sa kidlat, nakapindot ka na ulit sa sugal mo or nakataya ka na ulit. Sure yan. So, number 8, don't isolate yourself. Yan. Huwag ka magsulo. Mahirap yun. Ang pwede lang magsulo, pag gusto mo mag-withdraw, no? Sa CR or what, pwede kang magsulo nun. Ika nga ni Malupiton eh. Kung gusto mo mag-LU, pwede kang magsulo nun. Pero yung i-isolate mo yung sarili mo, alam mo may problema ka sa sugal, wag. No? Hirap yun, lalo na pag galing ka sa talo, depression, baka kumuha ka ng lubid yan. Or kumuha ka ng Gillette. Wag. Wag na wag. Uy, EJ grabe yung mo Talaga, angkinin ko yan sinabi mo Hindi ko nasasabihin pero nababasa ko naman eh. Thank you. Ikaw talaga idol ko eh. Konsi. Thank you EJ sa pagbisita. So yun, don't isolate yourself kasi sabi nila pag in-isolate mo daw yung sarili mo, maraming bad thoughts na papasok. Sabi nila, stay engaged with supportive people. Yeah. Kami naman tayong tropa na maayos kausap eh. Tsaka tandaan nyo bilang isang sugarol, tayo yung huling-huling makaka-realize na addict na tayo sa sugarol. Na-addict na tayong sugarol. Tayo yung huling-huling nakaka-check kung may problema na ba ako sa sugal. Usually, mga kaibigan natin na nakakapansin nun. Why? Kasi sila yung inuutangan natin eh. Sila yung ginagambala natin pag natatalo tayo eh. So, mas magandang makinig sa kanila. Ano ba naman yung tanungin nyo na, may sakit na ba ako sa sugal? Or malala na ba ako? Huwag kayong mahiyang magtanong. Yung lang, ako guilty rin ako niyan eh. Ang dami nang nagsasabi sa akin na, Papi, may problema ka na sa sugal. Stop mo na yan. Pero, masyadong malakas yung drive ko eh. Masyado akong mapilit sa sarili ko na kaya ko pang manalo eh. Hanggang sa, same nung sinabi ko kanina, mag-isolate ako. Mali yung pagkakaintindi ko sa sitwasyon. Sabihin ko, mga walang kwentang kaibigan yon kasi inuputsa nila ako. No? Pero totoo yung kasabihan na sa tunay mo lang kaibigan, mararamdaman yung tunay na salita na na masakit.
Yan, na-realize ko yun. Late din na no? Nasa facility na ako na na-realize ko yun. Hindi pa daw malala, papi, kapag may nagpa-utang pa. Yeah. Yun nga, no? Ang galing talaga na siguro magmanipule, no? Daming rason. Ako, dami ko naloko eh. Dami ko naloko dati, kaya dami nagpa-utang eh. Kaya, wala. Ayun, hanggang sa, minsan, nagkaasaran pa kami ng kaibigan ko. Kasi nga, parang, naging enabler sila, pero minasama ko pa. Di ba? Uy, G. Felipe, kamusta, brother? Bigan, paano ka makontak? May mga lumalapit sa akin. Brother, pwede yung sa account ko lang. Ay, PM lang ako. Makikita ko naman sa message request yun eh. Or, PM ko sa yung number ko. Marami naman tayong mga free support group na pwede nilang puntahan. So, yun, no? Be surrounded by, good people. Don't isolate yourself. So, ano pa ba? Ito, number 9. Don't make impulse financial decision. Ang hirap kasi sa Ang hirap kasi sa sugarol. Basta tungkol sa pera, ang bilis magdesisyon eh. And sigurado ang decision nun puro magse-set aside ng gambling money eh. So meron ka mang desisyon na gagawin, especially financial aspect, especially loaning, paalam mo muna sa pamilya mo, sa asawa mo, or sa kaibigan mo, kasi once na pinasok mo na yung loaning na yan, hindi naman mapupunta yan sa Hindi naman yan mapupunta sa sa pinaplano mong pambayad or panggastos. Sigurado half niya ang pangsugal eh. So, paalam nyo, no? Paalam nyo na wag kang wag kang gumawa ng financial decision. Especially lulong ka pa sa sugal. Galing ka sa talo. Wag. Oy, brother Tomas, ano ba yan? Salamat sa stars, ha? Yes. Dapat grateful lang tayo. Uy, one day at a time. See you, brother. Kita-kits soon. So, number 10. Don't hold into shame or guilt. Huwag ka nang mahiya, bro. Or huwag ka nang magkaroon ng guilt feelings. Tapos na yun eh. Naisugal na yun eh. Take it, tama yung sinabi ni Tomas, take it one day at a time. Wala na yun eh. Past na yung kahapon. Huwag mo nang habulin. Yeah, masakit. May sabit, may Pero huwag mo nang dagdagan. Sigurado, the more kang magre-relapse, no? Same nitong number 11, no? Don't give up after a relapse, no? Relapse talagang bibigyan ka ng good reason to gamble more eh. Pero lahat naman ng reason na yun, para i-pleasure mo lang yung sarili mo sa addiction mo eh. Hindi yung mahirap kunin ang solusyon sa sugal ulit. Kasi the more scar na gagawin yon para sa'yo. Lalo na pag pangit na naging resulta. Dagdag dagok na naman sa'yo yun. Hey, Cyril. Magandang hapon. Uy, thank you. Yeah, no? Salamat sa suporta, no? Yeah, yun lang naman ang yun lang naman ang intention eh.
education and awareness. Salamat, salamat. Salamat sa pagbisita. So yun, no? Yun yung mga don'ts daw, no? Tsaka number 12. Kung pwede, don't borrow money. Kasi for me, yun relapsing behavior na yun eh. Hindi naman masamang manghiram eh. Kung maganda yung intention eh. Pero yun nga, no, bilang isang sugarol, sa sobrang galing magsinungaling, pati sarili, napapabilib nila eh, no? Yung inuutang, ang ganda ng dahilan eh. Pero nangyayari, sinusugal lang din ulit eh. So, kung pwede, no, kung sa tingin mo hindi ka pa nakaka 90 days na tigil sa sugal, wag ka nang mangutang. Diba? Tiisin mo kasi, ginawa mong it's your decision eh, no? It's my decision na kung bakit ako nagsugal eh. So kung hihiram ako ng pera just to lie about or pangtapal lang sa mga ginawa ko sa addiction ko, sigurado isusugal mo lang din ulit yun or isusugal ko lang din ulit yun. Kaya number 13, don't use gambling as a reason to escape problems. Hindi sagot ang isa pang problema. wag na. Sabi nga nila kung gusto mo mag-escape sa problema, di naman masama magbakasyon eh. Yung talagang literal na bakasyon. Nature, umalis kayo with family, no? Pero kung gagamitin mo yung 1 week ako mag-i-stay sa Soler, Okada or something, nako, ano gagawin mo doon, di ba? So magsusugal ka lang din doon. Kaya yung number 14, don't visit places where gambling is accessible. Totoo yun, di ba? At set up yung sarili mo doon, di ba? Babakasyon ako, pupunta ako sa Macau. Ano yun? Di ba? Sigurado, malapit ka sa sugal. No? Sigurado, madudulas ka doon. Mapapalaro ka. Number 15, don't keep secrets about your gambling urges. Yeah, magandang yun, no? Magandang solusyon yun, no? Maging vocal pag may giyang. Pag nagigiyang magsugal, hanap ka ng kausap. Kasi nga, sabi nga nila, pag may giyang, 30 minutes lang yan, mawawala yan. Sabayan mo pa ng kain habang may kausap, mawawala yun. Mawawala yung na yun. Mawawala yung cravings na yun, no? Na mapasugal ka ulit. So ano pa ba yung mga don'ts? Yun. 15. Don't get overconfident sa pagtigil. Kasi mahirap sabihin na titigil na ako ng 1 taon. Para sa buong taon na to, titigil ako. Mahirap yun. Kaya nga ang sikreto namin, 1 day at a time lang. Pasalamat ako, hindi ako nakakasugal ngayong araw na to. Mamayang gabi, pasalamat din ako na hindi ako nakasugal ngayon. Ngayon lang. Uy, Papa Mark. Kamusta? Si Mark Carlos, idol ko rin to eh. Ano rin to eh, 1 day at a time lang din to eh. Kilabot. So yun, no? Don't promise na makakatigil ako ng itong buong taon na to or what. Hindi pa nangyayari yun eh. So, ngayon lang. Ano lang yung kaya mo ngayon lang. Hanggang sa magugulat ka na lang. Lumilipas na yung araw. Uy, tagal ko na palang di nakakapagsugal ah. Di ba? So, yun, no?
Don't watch gambling-related content. Kahit ako, guilty ako dito eh. Minsan, napapatigil ako ng ano eh. Lalo na pag may nakita ako sa Facebook, TikTok na medyo kakaiba. Especially mga one-on-one na sa poker game. Mapapatigil talaga ako eh. Pero kagandahan ngayon, lagi kong inaalis yung sarili ko dun sa sa napapanood ko eh. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na buti wala na ako sa sitwasyon niya. Lalo na one-on-one, do or die, sino man nanalo. Ang hirap nun yung excitement nun. Baka ikasugal ko pa yun eh. Di ba? So, pag nakikita ko yun, medyo ini-scroll up ko na yun. No? Yung last na medyo nagpaantig ng na medyo kinabahan din ako, no? Yung napanood ko yung yung Sir Bombay ba yun? Boss Bombay. Grabe. Naalala ko yung nagsusugal pa ako kasi ganun ang sistema eh. Alam mo yun? Bossing na bossing, tapos ika nga financially capable to bet. Grabe, di ba? Pero sarap lang sarap lang i-reminisce, no? Pero grabe. Kahit ako kinabahan ako kasi pag ako nagpatalo sa feelings na yon, yung excitement na yon, tangina delikado ako, baka mapasugal ako eh. No? So every time na nakakapanood ako ng content na na related sa sugal and sobrang exciting, dinidetach ko na yung sarili ko agad. At kung pwede, scroll up ko na kasi napakahirap. Lalo na mag-flashback lahat yung nangyari sa akin. Okay lang sana kung ma-realize ko na matatalo ako. Paano pag sinabi ng utak ko na, baka ito na yung time na manalo ka. Ayoko na. Hindi ko na chine-challenge yun, yung ganun thinking. Mahirap. No? O yan. Daming mga contents ngayon na mapapaisip ka eh. Parang, ano ba to? Demo account ba to? Parang sila nanalo ng ganun, no? So, based on experience, no? Papanalunin ka ng ganun. Pero the moment na tumaas na yung dosage mo, wala na. Delikado na ako doon. So, let's go to the do's naman, no? Yung mga positive ways para makaiwas sa sugal, no? Sabi nila, number 1, set realistic goals for your recovery. Or set realistic goals for your stopping. Same, no? Same yung sinabi ko kanina. One day at a time lang. Walang imposible doon, no? Pagkagising ko, siset ko na yung sarili ko na sana hindi ako magsugal ngayong araw na to. I'm gonna keep myself busy. Tapos, sana umabot ng gabi para sabihin ko na salamat. No? Hindi ako nakakapagsugal ngayon. So, tsaka hindi rin naman masama na mag-set ng sobriety date. Ako kasi, swerte ako eh. Sa isang taon kasi 2 birthday ko. Natal birthday ko, saka sobriety birthday ko. So, January 2018 yung pinanganak ako. Tapos August 1 naman, yun naman yung sobriety or bet-free birthday ko. Ang bet-free birthday ko is August 1, 2010. So 14 years na akong hindi nagsusugal. Kahit salitang pustahan, hindi ako kumakagat dyan. Takot ako dyan. The moment narinig ko yung word na pustahan, takot na ako dyan. So number 2, educate yourself on gambling addiction. Marami ng marami ng mga videos, marami ng mga books for you to know ano yung
addiction, no? Ano yung gambling addiction? Maraming klaseng explanation, scientific, religious, behavioral. Hindi masama magbasa, no? Alamin mo. Ako kasi ngayon napadali na kasi may mga videos eh. Mas gusto ko yung based on experience ng mga iba. Especially yung mga sikat na mga naggagawa ng reels, sila ODAAT, sila ODAT. More on ano yan, more on sugal ang pinag-uusapan yan. Paano makakatigil, paano mga warning signs. Hindi masamang manood ng ganon. Number 3, replace gambling habits with productive hobbies. Yan, no? Isa sa mga nawala yan nung nagsusugal ako. Ngayon, yan, tinatry ko ibalik yung biking, pagmumotor, konting sports. So, kailangan ko ma-experience ulit yun, no? Pupunta sa mga bundok. So, yun yung mga ibang ways na ginagawa ko para bumalik yung bumalik yung active life. Productive hobbies na magbe-benefit yung hindi lang yung hindi lang yung sarili ko, yung pangangatawan ko, even yung mga kasi nga sabi nga nila, pag nakikipag-interact ka sa tao, mas nagiging tao ka. Mas nagiging tao ako. Uy, may nag-send ng stars. Zane Ethan, thank you very much ha. Grabe ha. Maging ako nito, full-fledged streamer. Influencer. Oo nga, my God. Pero mas feel ko kasi bro eh. Kasi, Jamel, sa totoo lang, kinakabahan ako magsalita eh. Kung nakikita mo lang, ihita ko medyo nangangatog eh, no? So, mahirap pag naka-mic holder to, gaganon-ganon yung kamay ko, di ba? Di bali nang hawak ko na lang to, no? Sensya ka na. So, yun, no? Productive hobbies, kailangan yan. Number 4, recognize triggers. Yan, lagi na pag-uusapan sa sa recovery. Yung triggers. Ang dami kasing triggers eh. Pero for me, it boils down to to 5 major feelings. Mad, sad, glad, afraid, hurt. Yang mga feelings na yan, ang for sure na magpapatrigger sa akin. Pag sumobra yan, hindi yan naging level para sa akin. Or same nung sinabi ko nung last time na nag-live ako na parang naging equalizer ng stereo yan. Ako grabe yan. Magiging erratic tuloy. Magiging yan, ang comfortable yung pakiramdam ko, sigurado magsusugal ako. Ano to? Battery flower. Sent. Uy, 500 start. Hindi mo, Zane, ha? Masani ako dyan. Tandaan mo, adik ako, ha? Thank you. Thank you so much. Galing nga, may mga flower effect pa. Salamat kapatid. So, nasaan na ba ako? Yes. Recognize your triggers, no? Kasi, ito yung magte-tempt for me to gamble again. Madaling mabwisit or madaling mapikon, madaling matempt because of the outside factors, no? Pero ang hirap pangalanan. So for me, pinakamagandang reason na lang or name do sa mga trigger points na yon is my feelings, mga pakiramdam ko. Mad, sad, glad, afraid, hurt. Pag hindi ko nabalansi ang 5 pakiramdam na yan, sigurado balentong ako dyan. Pabilis pa sa kidlat, magsusugal ulit ako.
Kasi yun yung number one na ano ko eh, lifeline ko eh. Or yun yung number one na nakasanayan kong gawin eh. Na sa tingin ko, cure para sa sakit ko or sa any kind of ano ko, addiction ko. Yung limang yon. Eh, ako naman, talagang full-fledged gambler ako eh. Kaya sigurado, pag ginamit ko yun, ginastify ko yung mga pakiramdam na yun at di maganda para sa akin yun, sigurado isusugal ko yun. So, always recognize your trigger. Lagyan nyo ng pangalan or else, mapapasugal kayo ulit. Number 5, sa do's. Practice self-care. Yan. Alagaan din yung sarili, di ba? Hindi naman pwedeng lalo na sa mga breadwinners, no? Pag hindi nyo inalagaan yung sarili nyo, at na-feel lonely kayo, na-feel nakulangan kayo, sigurado babalik kayo doon sa dating addiction, magsusugal kayo. Kasi sabi nila yun daw yung nagpapakomplete eh sa mga addict sa sugal eh. Yung act of gambling. So, alagaan nyo rin sarili nyo. Huwag nyo gugutumin yung sarili nyo. Di ba? Minsan, kilos-kilos din. Baka may stroke, di ba? So, practice self-care. Ayun, ito pa nakakatuwa. Get enough sleep. Pag walang tulog talaga, mahirap, no? Kahit kausapin nyo yung mga drug addict, pag walang tulog, mahirap, di ba? Walang kain. Walang papawis. Sigurado yan. Uy, Queen Halfway. Kamusta? Hello. So yun, no? Self-care. Alagaan ng sarili. No? Lahat ng bayani, wala na. So, alagaan mo yung sarili. Yeah, totoo yun, Tomas, di ba? Meron bang buhay na bayani ngayon? Sino pong buhay na bayani? Wala. Kalimitan ng bayani, patay na. So, alagaan nyo yung sarili nyo. Lahat ng heroes na una na. Kwento na lang. So yun, huwag niyong kakalimutan yun. Number 6, be honest about your gambling history. Ito, ang hirap nito. No? Maliban na lang talagang pinagkakatiwalaan niyo yung kausap niyo. No? Pero ito ang tatandaan nyo. Hindi kayo makapagsinungaling sa isang sugarol din. Lalo na nagbabago sugarol. Malabo yun, brother. Di ba? Kung ako sa iyo, maging honest ko na doon sa kapwa sugarol kasi mali mo doon makuha mo yung gusto mong salitang marinig eh. Or solution doon sa problem eh. Or dyan sa hindi mo pa naiintindihan na na addiction eh. So, try to be honest, no? Iwasan yung pag-minimize, yung malalaman nyo naman kung talagang yung kausap nyo talagang naintindihan yung sinasabi nyo eh. Pero yung mahirap din magsalita kasi sa mga taong akala mo nakikinig pero pagtalikod mo pag-uusapan ka lang din pala no? So only addicts can help another addict, no? Hanap ka ng nakapagbago ng sugarol para at least nasa same length kayo, wavelength kayo. Same situation, same recovery. So, same din, yung number 7. Surround yourself with positive influences. Sobrang negative na nga yung pagkatalo sa sugal eh. Tapos, kasama mo pa mga negatibong tao. Hirap yun. Kaya, hanap ka ng mag-a-uplift ng sarili. Ako,
mas gusto ko yung pag nung dati nung namumblema ako sa mga losses ko tsaka sa mga debts nung nagsusugal pa ako. Gusto ko makasama yung mga komedyante. No? Tuwan-tuwa ako pag lalo na yung mga stand-up comedians. Iba kasi humor nila eh. Lampas dun sa sa ine-expect kong happiness or lampas sa ine-expect kong possible na maging pakiramdam ko eh. Kasi ang gagaling nila eh, talagang alam mo yun, yung humor nila talagang kakaiba. Kaya mas gusto ko yung ganon. At least hindi ko sila kaya manipulahin. Nakakapagbigay sila sa akin ng kakaibang kahit sudden joy lang, no? Maiksing kasiyahan pero at least wala ako nakita kasing stand-up comedian na negatibo eh. Lahat ng negative thoughts nila nako-convert nila sa katatawanan eh. So gusto ko 'yun. Nakaka-uplift para sa akin 'yun. Oy, Dan Barrera. Na-jackpotan kita. Grabe sa word na-jackpotan Di ba pwede na ispatan lang? Na-jackpotan. Parang parang pasok na pasok panalo Welcome Dan. No? Salamat sa pagbisita. So, surround yourself with positive influences or people. Number 8, no? Di naman masama mag-search daw ng professional help. Yeah, no? Kasi marami rin ako nakausap or naka-experience na yung mga iba kaya pala nalululong sa isang addiction, meron pala silang mental condition or meron silang psychological impairment, no. Hindi masama or hindi ka-judge yung mga ganun, no. Especially may mga ADHD, bipolarism, no. Hindi masama na mag-check ng professional health kasi sila lang yung makakapag-chart eh. Kasi meron din akong kakilala na ADHD siya. Sobrang ADHD niya, yun nga, nagiging reckless siya magsugal. Eh syempre, active nga siya, sobrang active niya. Tapos the moment naman na pinatigil or sinupress yung ADHD ng tao, nade-depress naman siya. Ganun din, lilipat naman siya sa ibang klaseng addiction, magsa-substance naman siya. Kasi nga, mag-isolate siya, doon na lang siya. Magpapakalulong na lang sa sugal, tsaka sa drugs. So, only professional people or in medical people ang diagnose nun para magkaroon ka rin ng isang basis para at least malaman mo kung kailangan mo ba ng medical supplements, no? Or kailangan mo talagang magkaroon ng medicine to balance yung chemical sa katawan. So, hindi masama na mag-seek din ng professional diagnose, especially sa mga psychiatrists and psychologists. Ayun, no? Number 9. Sa do's naman, no? Avoid high-risk situation. Alam ko kasi ang sugar talaga mahilig din sa sa medyo tempting and high-fi, no? Malaking kita, malaking risk, no? So, iwasan daw 'yon, no? Kasi pag 'yon kiniliti na naman yung yung balahibo sa likod ng na batok, sigurado pag sumablay yon, ang bagsak nun sugal ulit. So iwasan daw yon yung sobrang exciting na major decision.
or high risk na situation kasi tumama man yon, sumablay man yung decision na yon, for sure hahabulin yung high na yon, mapapasugal yon. Oy, Grace, Maria Gracia, hello, hello. So, yun, no? Number 9 yun, no, sa DUS. Asan yung number 10? Ayun, number 10. Limit access to money and credit. Uy, sino to? Uy, Len, December. Thank you sa stars. Ikaw rin, Grace. Nakaka-addict to, ha? Nakaka-addict yung mga stars niya, no? Thank you. How much po, Cap Boss? Hindi for sale yan, no? Yan yung mga reason, no? Kesa mapasugal ako, binibili ko na lang ng sombrero, sapatos. Ganun din naman eh. Matatalo rin naman ako sa sugal eh. Di bili ko na lang, di ba? So, ayan. Addiction na rin siya. Sakit na rin siya, no? So, lesser evil. Ganun lang, lesser evil lang siya. Pero, sakit pa rin sa paggastos. Yan, ha? Limit access to money and credits, no? Mag-set ng boundaries, no? Mag-set ng limit sa paggastos. Kasi minsan, napansin ko rin, no? Tulad doon, napasobrang sarap sa pagbili. Tsaka sa mga gastos, no? Minsan may pumapasok na thoughts, eh. Na, kaya magsugal kaya ako ulit to compensate or mabawi yung nilabas ko, no? So, iwasan, no? Iwasan yun, no? Actually, minsan nga, ito, nakaka-cost din to sa akin, eh. Pero, at least, no? Ni-reward ko na lang yung sarili ko. Kasi nga, same nung sa sinasabi kong topic, pag sobrang, ika nga, 100% yung access to sa mga pera, baka magulat na lang ako na mapapasugal na ako eh. Kasi nga, pwede kong habulin or pwede kong i-justify na excess money ko naman yon. So, pwede ko siya isugal. Yeah, I know. How's your project? Yeah, sana matuloy yung matuloy ulit yung halfway house namin. Pero, takes time eh, no? Gusto na namin siyang i-set up, no? Pero syempre, ano bang gagawin namin? Affordable ba siya or hindi? Or baka iba yung sinasabi ko, baka iniisip ko sa restaurant. Ganun din, no? I'm just waiting for for partners, no? Investor para at least ma-improve namin yung restaurant. Ayun, no? Number 11 sa DUS, no? Seek family therapy if needed. Kasi kailangan talaga ng family therapy or someone na mag-explain ano na nangyayari dito sa sa tao na to. Kasi ang dami ko na nabasa na books and videos. Lagi nila sinasabi, addiction is a family disease. Hindi yan magiging addict kung hindi rin sa partisipasyon ng pamilya. Kasi laging, kung merong abuser, lagi rin may enabler. Yung lagi nagbe-bail out doon sa addict. So, kung pwede, no? Kung pwede, pa-check nyo rin yung family roles. Kasi, yun din yung nagiging cause kung bakit merong nagiging sobrang addict eh. Nagiging sobrang abuser. Kasi lagi siyang nabe-bail out. Lagi siyang
nasasalo sa lahat ng kalokohan niya. So kung pwede, no, kung sa tingin niya meron ng nagiging addict sa family, hindi masama kahit nga simpleng guidance counselor pwedeng magbigay ng guidance sa family na may na-experience na gambling addiction sa isang sa isang member. So hindi masama, lalo na sa panahon ngayon, sobrang uso yung gambling addict. Hindi masama magpa-diagnose, no? Hindi kung malakas ang reservation nung gambling addict, pwede yung family muna. Kasi nga, a moment na nagkaroon ng discomfort sa family, sigurado may isang abuser or isang addict doon sa circle ng family na yon. Kaya hindi masamang mag-seek ng professional help or mag-seek ng family therapist. Depende yan. May behavioral, may spiritual, may religious. Depende yan. Kasi yun lang din na makakapag-explain na there's something wrong with the family. Merong abuser at meron din enabler. So, tama to, no? Itong itong dus na to, no? Ayun, no? Isang dus din is to volunteer. Kung sa tingin mong may problema na ako sa sugal, or sa tingin ko yung kapatid ko or family member, kaibigan ko, may problema na sa sugal, mag-volunteer. Mag-volunteer ka or take the extra step. Kasi hindi matatapos yun hanggat hindi nako-call yung attention nun. So, kahit hindi ka aral sa addiction, but you care, no? You care do sa tao na yon, make the extra step, no? Mag-volunteer, tumulong. Ano pa ba to? Ayun, no? Number 13 is to set daily routines, no? For me kasi, yung pagbabago, kailangan lifestyle yan. Hindi yan isang ugali na kailangang paltan Kailangan maging lifestyle ko na yon, na hindi na nagsusugal. Or maging lifestyle ko na pinapangalagaan ko na yung sarili ko. Kaya ayoko nang bumalik doon sa dati kong bisyo. Make it a lifestyle change. Yeah, totoo to, no? Routine, no? Change the routine. Kasi sabi nila, pag change ko yung routine ko, lahat mababago. Change ko yung pangangatawan ko, pag-iisip ko, pakiramdam ko. So, okay din to, no? Magandang to. Ika nga magandang dus para sa sarili. And, yung last na is to join a support group. Yeah. I'm not promoting, no? Pero, sino pa ba mas makakaintindi kung hindi yung katribo mo rin, no? Kung sino yung nakakaintindi at nakalampas na rin dun sa sitwasyon na yon. Mas maganda yung ganun kasi lahat ng strength, experience, makakapagbigayan kayo, exchange of thoughts. Ako, tuntua ako makinig, no? Kasi lahat ng naririnig ko, mga experiences, ini-stack ko lang sa sarili ko yan. Kasi yung experience nila, yung mga solution nila, baka mangyari rin sa akin yung mga ganun Yung problema nila at na solusyon nila, hindi imposible na mangyari rin sa akin yun Kaya tinatago ko lang yung mga bawat isang istorya
para pagdating ng panahon na ako na yung nakasalang sa ganung sitwasyon, kokopyahin ko yung resolution niya. At least hindi na ako magwa-wonder, hindi na ako mahihirapan na maghanap ng ng answer or resolution dun sa problema na yon. So, gagawin ko yon. Kasi napakinggan ko yon, na-share niya yon, na-feel good ako doon. Hoy, JF, hello. Hello, kamusta? Kamusta? So, yun, no? Hindi masama to, no? Hindi masama na maging part ng Dusto, no? To join a support group kasi mas gusto kong kausap yung mas naiintindihan ako. Kesa maghanap ako ng ibang tao dyan na baka ma-judge pa ako, mas masakit para sa part ko yun. No? So yun, no? And ito pa pala, lastly, be patient, no? Stay patient with myself, no? Kasi sabi nga nila, hindi naman ako naging sugarol ng isang araw lang eh. So kailangan maging pasensyoso ako. Kung 7 taon ako nagsugal, sa tingin ko, yung 7 taon na yun, kailangan kong trabahuin yung sarili ko. Magiging quits na lang ako pag nalampasan ko yung 7 taon na yun. Pero talagang essential yun na maging pasensyoso ako, maging humble ako kasi sigurado no? Pag bumalik yung yabang ko, tumbling na naman aabutin ko. Maganda ang plato na. Hoy, salamat, Makatang din, ang aking kapatid. Ako'y lubos na natutuwa at ng aking plataforma ay yung pinapakinggan. Huwag mo alalahanin judgment nila, tol. Kanina lang ang opinion nila. Correct. Di ba? Pero syempre, hanggat hindi ko kilala yung sarili ko, hindi ko napuprove sa sarili ko na kaya ko, pwede pa ako ma-impluensyahan ng mga salita ng ibang tao. Kaya kaibigan na din, kapatid na din, naniniwala ako sa mga sinasabi mo. At salamat sa suporta mo. Mabuhay ka din. Yeah. Salamat, no? I need to believe sa ginagawa kong pagbabago. Kailangan maniwala ako dito kasi kung sarili ko hindi ko kayang paniwalaan, sigurado hindi rin maniniwala yung nasa paligid ko. No? Sa akin magsisimula yon. Sa tulong, no? Sa tulong ng mga ganyang katulad ng mga kaibigan na sumusuporta, naniniwala, mga kaibigan sa recovery, kaibigan sa mga support group, sigurado, magiging madali para sa akin na magbago. Pero kung susunod ko yung sarili ko sa mga taong negatibo, ay nako, wag na lang, no? Mahirap magbago kung ganon. No? So, yun, no? Nakakatuwa na ito'y napag-uusapan kasi lahat yata ng sugarol ngayon nasa mindset ng negative. Sana marinig din to na pwedeng magbago. Abangan namin first guest sa podcast mo, Pas. Yeah, hindi ko lang alam talaga paano magpasok eh. Pero sabi nila, pipindutin ko lang daw itong itong add button eh. Pero sana, yung magiging guest ko, isa rin sa nagbabagong gambler para at least maganda yung usapan, maganda yung lengguwahe. Malay mo, isang araw, ikaw na yon Dan, di ba? So, yun guys, ano oras na ba? Yeah. I guess yun na yung lahat, no? Do's and don'ts
para makatigil sa sa sugal. Salamat. Salamat sa sa mga nag-drop by tsaka nagbigay ng mga stars. I-upload ko to as episode 3 sa YouTube tsaka some clippings sa TikTok and Facebook. Salamat at see you. See you again sa sa next episode. So, bye-bye muna guys. Thank you. Maraming salamat.